Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, bibigyan po natin ng linaw ito, kaunting komentaryo. Kumala to sa social media. Itong si Kibuloy na nahuli na ng Interpol diyan ho sa ibang country. Kumalat sa TikTok, kumalat sa social media, may mga vlogger na ho na nagtalakay din. Subalit ang gusto kong ipunto dito, mga mahal kung taga-subaybay, ay bibigyan po natin ng linaw dahil marami ho ang nagbibigay, nagtatanong, nagbibigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Hindi ko naman masagot sa isa-isa. Kaya dito ko na lang po dadaanin para isahan. Nagtatanong ho sila kung totoo daw ho ba itong kumakalat sa social media na nahuli na si Kibuloy ng Interpol diyan sa ibang country. Hindi naman pinangalanan kung saang country. At may mga nag-send din po sa akin sa messenger, sa aking Facebook page, messenger ng mga larawan, at nagtatanong ho sila kung totoo daw ho ba itong kumakalat sa social media na nahuli ng Interpol itong si Kibuloy. Ay wala naman akong maisagot ora mismo. Kaya pasensya na ho kung hindi ko kayo nasagot dahil nagkaroon po muna ako ng pagsasaliksik, pagsusuri kung totoo nga ba itong kumakalat na ito na nahuli na si Kibuloy. Alam nyo, ay importanteng mahalaga kayong mga nagbibigay ng public opinion, kayong mga viewers. Kaya hindi ko po basta na lang ini-itsapera. Binibigyan ko po ng atensyon ang inyong mga komento, ang inyong mga katanungan, but sometimes pasensya na, hindi ko po magawang masagot kayo lahat. Kaya mayroon pong pagkakataon na hindi ko po may paliwanag dahil abala po tayo. But sa puntong ito ay ito po ang pagkakataon para na sa ganun. Itong mga katanungan nyo na ika nga po na marami. Sabik sila, mayroong naniniwala na nahuli si Kibuloy ng FBI. At mayroon ding hindi naniniwala. Ayon po sa aking pagsusuri, hindi ko na ipapakita yung video, but may larawan ho si Kibuloy na ika nga po bit-bit siya ng Interpol. Mayroong video sa TikTok na bit-bit siya ng Interpol na kumakalat. May nag-send din po sa akin. Hindi ko na lang pwedeng ipakita ho dito dahil pag ginamit ko ho ang video ng TikTok kaya nakakaroon po ako ng parusa kay YouTube. Hindi ko lang alam kung bakit. Minsan nakaka-copyright. So hindi ko na ipapakita ho. But kumpirmado ho na mayroong mga video na kumalat. Kaya ang katanungan ho, totoo ho ba ito? Sa akin ho, alam nyo naman ay sa pamamagitan ng social media ay maraming magagawa ng paraan para yung video ho ay i-edit. Hindi po tayo nagmamaratis dito o wala po tayong sinisiraan. Ang akin lang ho, ayaw ko kayong maligaw, ayaw ko kayong maniwala sa mga fake news. Dahil mahirap po maghintay ng mga katanungan nang walang kasagutan. Minsan nasasaktan ka dahil walang sumasagot. Kaya itong pagkakataon pong ito ay para sa akin ho, hindi po ako naniniwala na nahuli na si Kibuloy. Yun po ang gusto kong ihatid dito. Na ayaw ko kayong maligaw. Hindi ko naman sinasabi na huwag niyong paniwalaan yun dahil nagpakalat nun ay fake news. Kung susuriin ko po yung video na kumalat ay hindi po ibig ko sabihin fake news na lang ang gusto kong ipunto. Hindi po kapani-paniwala. Maaring gumagawa lang ho sila
ng mga video na yan para ipakalat. At hindi ko lubos maisip kung ano ang intentional. Di ba? Dahil unang-una, pag nagpakalat ka ng fake news, ay mawawala ang iyong kredibilidad. Dahil hindi ka na pwedeng paniwalaan, mga kaibigan. Kaya yun po ang gusto kong ipunto dito. Sa lahat po na nagtatanong, yan po ang aking kasagutan. Hindi po ako naniniwala na nahuli si Kibuloy dahil sinuri ko po yung video. Ay hindi naman po tayo eksperto. But ayon po sa aking pagsuri, kahit hindi tayo eksperto, ito po ay edited. Hawak-hawak siya ng mga Interpol, dalawang Interpol, bit-bit siya, lumalakad. Sa akin, ay ano yan, tinatawag dito, parang edited siya mga kaibigan. So, doon po sa mga nagtatanong, yan po ang maliwanag. Kung magbabatay po tayo sa takbo ng mga pangyayari at doon sa video na nakita po, na kumalat sa social media, at tinalakay din po ng ibang vlogger, maliwanag po para sa akin. At gusto ko rin pong ipaabot sa inyo na hindi pa nahuhuli si Kibuloy ng Interpol. At doon po sa sinuri kong video ay hindi po ako naniniwala. I'm sorry to say. Kung nasabi kong hindi ako naniniwala, dahil yan po ang lumalabas sa aking pagsusuri. Ayaw ko naman magpakalat ng anumang fake news dito para maniwala kayo. Dahil yung iba ho ay naniniwala na. Bakit ko daw tinatalakay na malapit nang mahuli si Kibuloy? May mga bases din po diyan sa comment section na nagsasabi, bakit huli ako sa balita? Bakit daw hindi ko pa alam na nahuli na si Kibuloy? Sabi ko, bakit po totoo po ba yun? Tapos nag-send sa akin ng video nga sa TikTok at tinignan ko. Kung yun po ang pagbabatayan natin na nahuli na si Kibuloy, yung TikTok na lumabas, na bit-bit silang Interpol, hindi po ako naniniwala. Iyon po ang aking paninindigan. Kung naniniwala po kayo na nahuli si Kibuloy, ay wala pong problema sa akin. Opinion nyo po yan, nire-respeto ko. Kung nagalit po kayo sa akin dahil sinasabi ko na hindi nahuli si Kibuloy, dahil na marami ho, may mga ilan na nag-comment diyan po sa comment section na ang channel ko ay huli sa balita. Ang channel ko ay hindi alam ang nangyayari dahil hindi ko alam na nahuli na si Kibuloy. Bakit ko daw sasabihin malapit nang nahuli? Ay nahuli na. Abay, doon ako nagtaka. Di po ba? But anyway, lahat po yung mga sinasabi nyo, komento, ay buong puso ko pong nire-respeto yan. Wala pong masamang tinapay sa akin. Ang importante, mahalaga, kahit tayo ay magkakalayo, ay nagkakaroon tayo ng palitan ng anumang opinion, but yan po ay pawang public opinion. Hindi po kasama ang ika nga po ay marahas na dapat gawin kung anuman ang nangyayari diyan sa comment section. Tanging utak at public opinion dapat ang gumana po diyan, hindi po anumang marahas na gagawin. Kaya nandun pa rin po ang disiplina ko para sa inyo. Nandun pa rin ho, nakaakibat sa aking pagkatao ang respeto ho sa inyo. Kahit anong sabihin nyo po diyan, dahil yan po ay open ang comment section. Kung pinaninindigan nyo na nahuli na si Kibuloy, anyway, wala pong problema sa akin. Nirespeto ko po. Sana irespeto nyo din po na hindi po ako naniniwala na nahuli na si Kibuloy. Yan ay pawang fake news. Ayon po sa akin. Yun po ang stand ko dito. Yun po ang aking ibig sabihin, mga kaibigan. Kaya tinalakay ko po ito dahil doon sa mga nagtatanong na ika nga po ay naguguluhan. Okay, alright. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag po, abangan po natin dahil gumugulong po at nagtatrabaho ang ating pamahalaan. Kung ano man po ang kahinatnan,
At kabang-abang ho dito ang tunay na paghuli, maaksyon na paghuli kay Kibuloy. At kaabang-abang ho dito sino ang magkakamit ng halagang 10 milyong piso, mga kaibigan. So maraming salamat. Hindi po tayo nagagalit, nagpapaliwanag lang. Muli kong inuulit, importanteng mahalaga kayo po sa akin. Kaya't minsan ho nagkakaroon po ako ng pagkakataon para yung mga komento nyo po ay gawin kung ika nga po topic dito, mga kaibigan. Muli po, isang like lang sa video na ito. At diyan po sa comment section, huwag po kayo nga matakot. Mas maganda po tayo, nagpapalitan tayo ng kuro-kuro. Hindi naman pwedeng na lagi kayong nakapanig sa akin. Dahil nandito po tayo sa komentaryo, ay inaasahan ko rin po na magkakaroon kayo na hindi panig sa akin. Normal po yan. At tatanggapin ko po yan, mga mahal kong mga taga-subaybaya. Any bash sa akin, walang problema. At least yung buzzer show, yan ay nagigising, minsan tayo ay nakakalimot. At nagiging bigay daan din para lumawak ang ating pangunawa. Kaya't kasama ko rin kayo dito ho, kung ano man ang marating ng aking maliit pa na YouTube channel, mga mahal kong buzzers. Only public opinion lang tayo naglalaban, pero hindi po ang ating katawan lupa. Yan po ang tanda natin. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.